What's up mga kuys? It's been a while, huh? It's really been a while. Tagal nating hindi nakapag-vlog, ano? I almost forgot na vlogger pala tayo. Anyway, anyhow mga kuys, here's today's ganapers. Well, obviously, nandito tayo ngayon sa daan, nagta-travel. Ba naman yan, Kuya Nin? Yes, nagta-travel ulit tayo mga kuys. And I think you know na, no, saan ito? Huwag mo naman kaming pahulaan, Kuya Nin, kung saan yan. Joke lang, talaga kayo. Anyway, mga kuys, babalik tayo doon sa lugar na kung saan lagi naman natin pinupuntahan, no? Kasi you know, magandang lugar yan eh. And this time, it would be my 5th time na nakapunta sa lugar na to. So alam nyo na yun kung saan. O siya, papunta ulit tayo ng Baganga. Oh my goodness. So ayun na nga mga kuys, ang dami ko na sinabi sa biyaheng ito. Di ko so katakalain yung external mic natin ay magloko. So ngayon, mag-voice over ako. So please bear with me dahil first time ko ito. Okay? So tara, balik tayo sa biyahe. As what I'm saying mga kuys, papunta tayong Baganga neto. Hindi tayo nag-iisa. May mga kasama tayo. Ang aking mga kababata. Pag 5 beses na tayong pabalik-balik dito. Pero sila, mga first timers yan. Kaya atin silang igala. Yun nga lang, sa ating paglalakbay, ay siya ding pagtaas ng gasolina. Ano ba yan? Sumabay pa talaga. Pero gayon pa man, tuloy pa rin ang biyahe. Ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon at oras. Kung may panggasolina ka, bakit ka pa aatras? Binabaybay pala natin ngayon ang Compostela-Catil Road. Hindi nakakasawang mag-travel sa lugar na to. Dahil bukod sa magandang kalsada, may magagandang tanawin ka ring makikita. Unang hinto namin sa Yachts Kapihan. Located dito sa Panansalan, Compostela, Davao de Oro. Isa itong sikat na overlooking coffee shop. Yo mga kuys, nasa Yachts Kapihan kami, first time, dahil nasabi ko, first time to the 5th time, 5th time to the first time. You know. Sa ilang beses kong dumaan dito, ngayon lang ako minto para magkape. Ang ganda pala dito. First time to the 5th time. Nag-iwan nga pala ako ng bakas ko dito. Sa sino mang makapansin neto, check nyo channel ko ah. O siya, sige, tayo na't bumiyahe. Salamat Yachts sa masarap na kape. So yun na nga, nagsimula ng umulan. Lumalamig na lalo ang hangin. Paket na kasi tayo. Expected na din namin to, lalo na't di pa tapos ang amihan.
Habang tumatagal, nilalamig na din kami sa biyahe. Pero okay lang. Chill ride nga eh. Literal na chill. May mga lugar din tayong nadaan ng walang ulan, tulad nitong binabaybay natin. Di ko lang alam saan banda ito, pero feel ko, malapit na tayo sa Barangay Aliwagwag, sakop ng Municipality of Katiil. Next stop, Barangay Aliwagwag. Kilala itong lugar na to dahil sa tanyag na Aliwagwag Falls. Woo! Mga koys! Nasa Aliwagwag na kami! Yeah! Ang damay lang tong bridge. Di, para ano magod kaning para masunod na dito ba? Dira mag-picture. Kuwapon na dito para aesthetic ba makondit dito. Aliwagwag! First timers! Kaya Aliwagwag na po kami. Yan o. Walang kupas ang kagandahan ng Aliwagwags. Yeah! At maambon pa. Grabe mga kuys oh. Ito yung sa kabilang dako oh. Sinyo Aliwagwag oh. Woo! Ganda talaga. Oh. Sarap siguro liguan dito ay. Ganda oh. Di Aliwagwag ay. Di naman dito ka-entrance sulod dira, Brad. Wala ginigisun ko. Sa una katong kami ni RC, pwede pa may makasulod dito man ang entrance oh. Dira ra digi butang. Let's go. It's our motorcycles. That is our motorcycles. Walang kupas ang kagandahan ng Aliwagwag Falls. Kahit maulan, malinaw pa rin ang tubig at hindi kulay kape. Saglit lang din kami dito at tuloy na tayo sa biyahe. At sa puntong ito, nasa kalagitnaan na tayo ng biyahe. Ibig sabihin, malapit na tayo sa kanto ng Katiil at papuntang Baganga. Makalipas ang ilang minuto, nakarating din tayo sa kanto. Kung mapapansin nyo, turo ako ng turo sa kanan. Nauna kasi si Van, di niya alam kung dediretso ba kami o liliko. Kaya turo ako ng turo. Yun po, tanga voice over niya. Let's go! Nung una, akala ko Baganga na ito. Pero hindi pa pala. Part pa nito ng Katiil. Pero malapit na rin tayo. Nakakamiss tong lugar na to dahil bukod sa napakaganda, marami ding nakaukit na alaala. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, sinalubong kami ng medyo malakas na ulan at hindi na ako nakapag-video. Kaya ang susunod na clip,
Ngayong nakahinto na kami sa boundary ng Baganga at paalis na rin kami. Sa Baganga na rin sa wakas. Nagpicture lang para may remember. Voice over pa more. Kaya mga kuis, tara! Tuloy tayo sa biyahe. At ayun na nga, inabutan na rin kami ng gutom. Patanghali na kasi. Kaya ang susunod na stop, somewhere down the road. Woo! Mga koys! Dito na kami sa Baganga. Ina! So, nag-stop kami dito para kumain. Diyan. So, again, this is my 5th time. Pero this is my first time na nag-stop over talaga dito. Yan o. Hindi ko alam ng tawag nito. Baywalk ba no? Parang coastal nila na ano ba? Yee! Grabe yung ulan dun oh. So dyan kami kakain mga kuys. Stop over kami. Nabutan kami ng ulan eh. Yan! Lakas ng ulan dun oh. So medyo malayo-layo pa tayo mismo doon sa resort na kung saan tayo ay mag-i-stay. Alam nyo na yan, doon sa Barangay Lambahon, Cairo. So medyo malayo-layo pa. Balak namin na yung mga kuys since maulan, di naman mainit, di naman maaraw, baka mag-i-stop over kami sa Baliti Hot Spring at magpapainit. Pero kakain muna kami mga kuys. Yeah! At nang matapos kaming kumain, dumiretso na din kami. Pero hindi pa sa bayan ng Baganga. Dumaan at sumaglit muna kami sa Baliti Hot Spring. Gawa ng basa na kami sa ulan at nilalamig na, minabuti muna naming tumampisaw sa mainit. Kita nyo naman sa video, sa sobrang lamig, nagmo-moist na ang GoPro. Ang Baliti Hot Spring ay isa sa mga tourist spot na dinadayo ng marami dito sa Baganga dahil bukod sa napakaganda ng ambience dito at mainit ang tubig, talagang nakaka-relax ng katawan kapag natampisaw ka na. Wala ta ng panuhot, oy sa kabugnaw. Located nga pala itong Baliti Hot Spring sa Barangay Kinablangan, Baganga. Along the highway lang din to. Madali nyo lang itong matatagpuan kung pupunta kayo. Hi, what's up mga kuys? Nandito na tayo sa Baliti Hot Spring, ladies and gentlemen. So, nagbabalik, bumalik, nagbalik. So, bago kami dumiretso sa Cairo, minabuti muna naming huminto dito dahil, yun nga, alas 5 pa yung check-in sa cottage ng Cairo eh. So nadadaanan lang to along the way. So hinintuan na lang namin. Yun yung aming mga mot-mots. You know, so lang katawa-tawa mga kuys. Kami lang oh. Kami lang mga tao dito. Time-lapse tirada man. Ba't parang nag-moist? Nag-moist yung camera ko. Anyway, woo. You know. So, magtatampisa muna kami sa mainit na tubig dahil malamig dahil ulan. Ciao mga guys. And just like that mga kuys, ang daming kaganapan kanina simula nung nandun tayo sa Baliti Hot Spring. Hindi na nakapag-video ng maayos kasi medyo maulan. Hindi pa pala tapos ang amihan dito. Tsaka mayroon daw tawag nito, low pressure. Kala ko tapos na kasi summer na eh. At anyway, anyhow, still we're safe and sound na nakarating dito sa lugar na to.
And very nostalgic. Anyway, so nandito na kami sa Cairo Beach. Hindi ko na na-videohan yung galing kami sa tawag nito sa Balite at Spring papunta dito. Gawa ng sinalubong kami ng napakalakas na ulan. Pero okay lang kasi we're here. We're safe. And dyan kami, of course. It's good to be back. It's good to be back. That spot, I remember this spot. Chill muna kami. Magpapahinga muna kami dahil pagod sa biyahe. So check back you again laters, mga kuys. Laters. Gawa ng kapaguran, hindi ko na nagawang mag-video sa the rest of kaganapan. Kaya, idiretso na natin to sa kinabukasan. Napakapayapa ng umaga at ang sarap ng tulog namin kagabi dahil sobrang lamig. Bahagyang sumilip na rin sa haring araw. Simula nang dumating kami kahapon hanggang ngayon, kami pa lang ang guest ng resort. Kaya, sinimula namin ang araw ng ganto. Bukas balot eh. Balot. Balot. Sobrang nag-e-enjoy kami kahit binabalibag na kami ng alon. Sulit pa rin ang pagpunta kahit hindi magandang panahon. Ang importante, masaya. Guys, namin din sa Begeng-geng. Nageng-geng. Begeng-geng, para sa to nila oh. Di ko din ito sa tong force diha. Di ko na ba? Parang iro ang tulog. Nindot kay dire yo. Pagkatapos naming maligo, humupa ang alon sa aming katawan. Tahimik lang ang paligid. Kalmado ang lahat. Sinusulit namin ang katahimikan. Simpleng sandali, pero ramdam ang kapayapaan. Kinahapunan, simpleng inihaw na karne lang ang aming hinanda. Payak, pero sapat na para sa isang kalmadong hapunan. May mga lugar talaga na hindi lang basta lugar, kundi tahanan ng mga alaala. Dito nagsimula ang mga simpleng sandali, mga yapak ng kahapon na kahit kailan hindi na mabubura. Minsan, babalikan mo na lang ang isang lugar, hindi para maghanap ng bago,
kundi para alalahanin kung paano ka naging masaya dito. May mga alaala na kahit anong gawin mo ay hindi mo ito malilimutan. Pero ngayon, nandito ako, nagpapasalamat. Hindi ko alam kung ito na yung huli. Hindi ko alam kung ito na ba yung tinatawag nilang endgame. Yung punto kung saan kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hanggang dito na lang. Masakit? Oo. Kasi paano mo kakalimutan ang isang lugar na naging saksi sa pinakamaganda mong pinagdaanan? Paano mo iiwanan ang mga alaala na parang kahapon lang ang nakaraan? At kung sakali man ito na ang huli, pipiliin kong ngumiti. Kasi minsan, ang pinakamagandang paraan ng pagpapaalam ay ang pag-alaala sa lahat ng dahilan kung bakit ka naging masaya.